Kaunay po ng listahan ng mga mambabatas sa sangkot umano sa pork barrel scam. Baka pa rin po natin si Presidential Assistant for Rehabilitation, Secretary Ping Lacson. Secretary, good morning po. Good morning, Igan. Ganda Opo. umaga sa mga nanonood. Talaga hubang ang tawag nyo masisira, mawawakwak ng gusto ang Senado? Hindi, Igan, ganito. Sige. Okay, go ahead. Ang context ng pagsabi ko kay Nipa kahapon, Opo. kasi ang span nga ng period ng pakipagtransaksyon ni Ging Napoles, nag-start ng 2000 hanggang Opo. 2010. So Opo. napakalawak ng kanyang nangyaring transaksyon. So ang konteksto ng aning usapan ay tungkol sa pag-healing ko ng executive session. Kasi kung, but ang decision nito, sabi ko, nasa kanila pa rin, nasa senador pa rin. Kasi galing ako dyan, alam ko naman na pagka nag-caucus, mayorya na susunod. Opo. So kung decision nila, open or public hearing, di fine. Pero kung ako yung uupo doon, susupina at tatanungin, healing ako ng executive session. Dahil nga sa aking pananaw, Oo. may mga sangkot na mga dating kasamahan dyan at saka hanggang ngayon nakaupo dyan. So mas mainam na yung sa kanila i-decide pag nakita na yung listahan at saka dokumento kung i-release pa sa publiko o hindi. Kaya daw ho natatagalan, may mga kaalyado daw po sa listahan, Senador, ng kasalukuyang Hindi yun ang administrasyon? dahilan. Oo. Alam mo, madali lang ito kung talagang gusto nilang makita yung mga dokumento. Ang ipatawag nila, si Ginang Napoles. Okay. Kasi sino ba yung Source. sino ba yung taong pinakamainam na tanungin, kundi yung source ng mga dokumento. Yung sa akin, sinabi ko na rin, draft affidavit. Tapos may narration ng events. Tapos listahan ng mga mababatas at yung mga ibang opisyal. Ang makapagpatutuan noon, sige ng Napoles, ako, ang matetestify ko lang doon, yung probably authenticity. Pero as to the truthfulness ng mga nilalaman ng mga dokumento, hindi ako makapag-testify doon kasi binigay lang sa akin yung mga dokumento. May mga tumatawag na ba sa inyong senador dahil sa listahang hawak nyo? Wala naman. In fairness to them. Wala naman. Pero itong listahang hawak nyo, sa tingin nyo, ito rin yung listahang ibinigay po kay Secretary De Lima? Hindi ko alam. Wala akong idea. Dahil hindi ko alam, hindi na ako privy doon sa kung ano yung listahan o ano yung pag-uusap nila ni Secretary De Lima. Opo. Kailan po yung parang willing naman kayong dalawa na magkumparahan o magpulong, Senador? May usapan kami ngayong linggo na papasok para mag-usap, para mag-compare ng mga dokumento. Opo. Okay. Secretary, punta tayo sa Yolanda po. Nabago ba yung pagtato sa inyo, yung dalawang miyembro ng gabinete, matapos yung medyo ireklamo sa publiko ito? Ang masasabi ko lamang, medyo bumilis yung mga pasok ng mga dokumento. Nung Sabado, nagkaroon kasi ng presentasyon sa amin, Opo. yung Tacloban. Kasi isa na namin pinagsipresenta ng rehabilitation plans, yung mga probinsya at saka yung mga lugar-lugar doon. Kasi ang idea ko nga, para mapabilis, kasi pag nilahat mo yung 171 cities at saka municipalities at magbabalangkas ka ng isang master rehabilitation plan, parang mas mabagal yon kesa kung individually itrato yung implementasyon ng rehabilitasyon sa mga lugar-lugar na kung saan tapos na yung kanilang mga master plan. Opo. Tapos na sa amin yung Cebu, nakapagpresenta na yung Leyte at nung Sabado nga, yung Tacloban. Miyerkules, yung Samar, susunod yung Biliran, at saka yung iba pang mga lugar. So, ang masasabi ko lamang, dalawa na yung cluster heads na nag-submit, no? Yung infrastructure, saka social services, nakasumiti na sila ng kanilang action plans and programs. Yung advance copy ng PBNA, na siyang sa aking pananaw, yun ang nakaka-delay talaga ng pagbabalakas ng isang malawakang plano, binigyan na rin kami nung Sabado bago magsimula yung presentasyon ng Tacloban City. So, tuloy-tuloy na po ba yan, Secretary, no? Hopefully, by June, at the latest July, on a massive scale, makapag-implementa na yung national government. Okay. Pero matatapos ng termino ni Pangulong Aquino ito? Yung programa ng NHA, for example, sa housing, ang kanilang programa, sa 2016, ma-address nila yung 216,966 housing units. Oy, marami ang inaayos namin problema kasi ngayon, kulang na kulang ang lupa ng gobyerno para paglipatan.
ang total requirement noong 216,000 plots ay 1,272 hectares. Ang available pa lamang na na-identify ng gobyerno ay 248 hectares. So short kami ng 1,000 hectares. Kaya Opo. nagkaroon ako ng recommendation kay Pangulong Aquino Opo. na kung pwedeng yung mga land, mga lupa under public domain, Oo. ay makapag-issue ng presidential proclamation para magamit yung mga lupa. At kung hindi man, at kulang pa rin, mag-acquire sa pamamagitan ng expropriation o kaya direct purchase. I see. Okay, balikan ko lang yun na policy list. May lalabas din daw ngayong linggo na pati mga media kasama sa na policy list, Secretary? Hindi ko napansin doon sa binigay sa akin dokumento kung merong membro ng media doon nakasama. Okay. Secretary, maraming salamat po. Good Igan, morning. maraming salamat sa iyo. Apo. Magandang umaga. Secretary Ping Lacson, Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery.